Pagkat ni Clarice ay hindi niya sinunod ang sinabi ni Kian. She didn't lock the door. Instead, she left it slightly open and positioned herself on the side of the door to listen to their conversation. Kian, you know the rules of this family. You know, a member of Agira's family cannot be a member of our family. Mom, Dad, she's an abandoned daughter. Not even once did she squander Agira's money. When that happened, he wasn't with Agiras either. Kaya hindi dapat madamay si Clarice sa galit natin para sa pamilyang iyon. Pangangatwiran pa ni Kian. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Kian? The blood of Robert Aguirre who killed your uncle is soaked in the blood of that woman. Maybe you've forgotten? Pakikisalig na ni Angelo. Alam kong boses yun na nakatatandang kapatid niya. So, my dad killed their uncle? Whose uncle? Bakit hindi nabalita iyon sa kahit na anong news sa TV man o sa dyaryo? Tumulo ang luha ni Clarice. Hindi niya makaya na dahil sa kanya ay kinakalaban lahat ni Kian ng miyembro ng pamilyang ito. At ang pinakamasakit pa ay nang marinig niya ang sinabi ng daddy niya. Let that woman give birth to the child first. After she gives birth, we will take the child and then you divorce that woman, Kian. Napasapos si Clarice sa kanyang bibig. Isinarado niya ang pintuan na tuluyan ng inilak. Napahawak siya sa flat niyang tiyan. Paano nilang nasasabi ang bagay na yun? Anong tingin nila sa akin? Paanaking baboy na pwede nalang basta kunin ng anak? No, Dad. Hindi ko magagawa sinabi mo. Mahal ko si Clarice. At kahit na itakwil niyo pa akong lahat, ay hindi ko siya iiwanan. I have my own life. At hindi niyo ako madidiktahan sa kung sino mang gustuhin ko at gusto ko makasama habang buhay. After he finished speaking, he left them with an angry face. Ngunit ang lahat ng sinabi ni Kian ay hindi na narinig ni Clarice dahil sa mga oras na ito ay pinaplano na ulit ni Clarice ang pag-alis dahil hindi niya hayaang mailayo sa kanya ang kanyang anak. Clarice, open the door. It's me, Kian. Wika ni Kian. Binuksan naman agad yun ni Clarice at agad na pinalis ang kanyang luha ngunit kahit na naging mabilis ang pagpunas ni Clarice ay nakita pa rin iyon ni Kian. Wait, are you crying? Did you hear our conversation? Nag-aalala agad na tanong ni Kian. Yes, I heard it all. I'm sorry, Clarice. At mabilis niyang niyakap si Clarice ng mahigpit. Kian, ayoko dito. Natatakot ako. Ibalik mo nila ako sa apartment ko. Mas gusto ko doon. Umiwalay ng pagkakayakap si Clarice kay Kian. But this is my house, Clarice. My own house. Later ay aalis na rin silang lahat. Wika ni Kian ngunit umiling si Clarice. I'm sorry, Kian. Pero hindi ko talaga kayang harapin ng family mo. Family mo sila at ayokong nagagalit sila sa iyo ng dahil sa akin. Clarice, wala akong pakaalam sa kanila. Ikaw na ang pamilya ko ngayon. Kayo na magiging anak natin. Pero, Clarice, please. Listen to me, okay? Don't mind them. Ako lang ang tingnan mo. Hindi ka aalis sa pamamahay ko dahil pamamahay mo na rin ito. Naiintindihan mo ba ako? Pinakatitigan ni Kian ang mga mata ni Clarice na bahagya pang may tumutulong luha. Pagtango ni Clarice ay hinalikan agad siya ni Kian sa labi. Thank you for being obedient, Clarice. Ito ang tatandaan mo. Hanggat nandito ako ay walang ibang makakapanakit sa'yo. Mark my word, Clarice. And then, he claimed her lips again. Clarice breathed a sigh of relief at the assurance Kian gave her. Nagpatuloy si Kian sa pag-angkin ng labi niya at kapwa sila hiningal nang maghiwalay na ang mga labi nila. Magkalapat ang kanilang muka dahil hawak pa rin ng kamay ni Kian ang muka ni Clarice. Mga matang nangungusap na tila ba pareho ang mga gusto nilang gawin. I want you now, Clarice. He almost whispered habang titig na titig sa mukha ng kanyang napakagandang asawa. Then, take me now. Clarice gave him permission to her husband. Napangiti si Kian at muling inangkin ang mga labi ng asawa. Habang naglalakad sila papalapit sa kanilang naghihintay na kama. Unti-unting inihiga ni Kian si Clarice nang hindi naghihiwalay ang kanilang mga labi. This is our first night as a couple. Do you know how excited I am? Yes, but please, be gentle. Take care of our baby too. Paalala ni Clarice. I know, Clarice. Sabihin mo agad kung may masakit na sa'yo o may nararamdaman kang kakaiba, okay? At titigil agad ako.
Tumango si Clarice kaya nagpatuloy na si Kian. Bumaba ang labi niya sa leeg nito at bawat madadaanan ng labi niya ay tiyak na nagiiwan ng marka. Nang matapos ang mainit na tagpo sa pagitan ng mag-asawa, ay habol ang hiningang bumagsak si Kian sa tabi ni Clarice. I love you, Clarice. Wika pa niya bago tumayo at kumuha ng malinis na bimpo sa kanilinisan ng kanyang asawa. Napangiti siya na makita niyang nakatulog na pala ito. Nakaramdam ng uhaw si Kian kaya naman lumabas muna siya ng kanyang kwarto. Isinarado niyang pintuan at mabilis na nagtungo sa kusina. Habang umiinom siya ng tubig ay may naramdaman siyang braso na pumulupot galing sa likuran niya. Pawisan ka yata, Kian. Mainit ba sa kwarto niyo? O katatapos niyo lang ni Clarice? Malokong saad ni Sabina. Mabilis namang inalis ni Kian ang braso nito sa kanyang bawang. Sabina, stop doing this. Kung ayaw mong sirain ko ang reputasyon mo sa asawa mo, pati na rin kinamomit, Daddy. Host, do you think na paniniwalaan ka nila? Pumaharap si Kian kay Sabina. Tumigil ka na, Sabina. Huwag mong hintayin na may magawa pa akong hindi maganda sa'yo bago mo ko tigilan. Grow up, okay? Nagulat si Kian nang bigla siyang itulak ni Sabina sa pader. Nawalan siya ng balanse kaya napadikit siya doon. Bakit mo ako pinagpalit kay Clarice? Magaling ba siya sa kama, ha? Kung magaling siya, sinisigurado kong mas magaling ako doon. Just try me, Kian. Gawin mo yan sa asawa mo, huwag sa akin. Hinawi ni Kian sa Sabina. He was about to leave nang lumambitin nito sa leeg niya at bigla siyang halikan sa labi. What the hell, Sabina? Galit na sigaw ni Kian. Sabay po na sa labi niya. Why? Hindi mo ba namiss sa labi ko? Alam ko kung gaano kakauhaw dati sa labi ko, Kian. Stop it, Sabina. Lalo mo lang pinabababa ang tingin ko sa'yo bilang babae. Alam mo ba kung bakit nagustuhan ko si Clarice? Dahil malayong-malayo kayong dalawa. No need to compare. Malayong-malayo talaga siya sa'yo. Dahil never niya ipinagsaksikan ang sarili niya sa akin. Dahil kay Clarice, ako ang naghahabol sa kanya. Don't be so desperate. Hindi ka magtatagumpay, Sabina. Go back to your husband. At doon mo palipasin niyang hilig mo. I hate you, Kian. Kapag hindi ka pumayag sa gusto ko, ay ipapalaglag ko itong anak namin ni Angelo. Natigilang bigla si Kian. Nababaliw ka na talaga, Sabina. Nailing na lang na sa adikiya na tuluyan ng iniwan si Sabina kung saan ito nakapwesto. Kian! Itong tandaan mo. Gagawin ko lahat maging akin ka lang muli. Gigil na sambit ni Sabina. Ngunit lingid sa kaalaman niya na nakikita at nakikinig na sa kanya si Angelo. Pagbalik ni Kian sa kwarto ay nakita niyang umiiyak si Clarice kaya nagmamadali siyang nilapitan ng asawa. Hey, what happened? May masakit ba sa'yo? Sobra-sobrang pag-aalala ni Kian. Bubuhatin na sana ni Kian si Clarice ngunit umiling si Clarice. Wala namang masakit sa akin, Kian. Alam mo kung ano talagang masakit sa akin? Yung makita ko magkalapat ang inyong mga labi pagkatapos natin ng lovemaking. Nakita mo? Oo. At nasaktan ako, Kian. Nasaktan ka? Ibig sabihin ba nito'y mahal mo na ako, Clarice? Nangungusap na tanong ni Kian habang hawak ang maamang mukha ng asawa. Nang tumango si Clarice habang mangiyak-iyak pa ay agad na hinalikan ng madiin ni Kian ang labi nito. Really? Mahal mo ko? Parang hindi makapaniwalang tanong ulit ni Kian. Oo nga. Parang ayaw mo pa yata eh. Binabawi ko na. Hey, don't. Nasabi mo na kaya wala nang bawian. Anya habang walang paglagyan ng tuwa at muli nang sinakop ang labi ng asawa. Napangiti si Clarice at unti-unting ipinikit ang kanyang mga mata. Sa wakas ay nasabi na rin niya na mahal na talaga niya si Kian at hindi puro pagtatago lang ng kanyang nararamdaman para sa binata. Pilit niyang pinipigilan noon ang nararamdaman niya dahil nandoon ang takot niya na baka iwan din siya nito sa bandang huli. Lalo na ngayong tutol ang buong pamilya nito sa kanilang relasyon. Hindi niya rin sinasabi kay Kian na nagkaroon na sila ng komunikasyon ng kanyang biological father at pinakikiusapan na siya nitong bumalik na. Hindi niya rin alam kung bakit bigla yatang nag-iba ang ihip ng hangin pero wala siyang balak na manirahan sa pamilya ng daddy niya. Bumitaw sila sa pagkakahalik sa isa't isa. Pinaghinang naman ni Kian ang kanilang noo. Rinig na rinig nilang pareho ang mabibigat na paghinga na para bang may nais pang ipahiwatig na gawin.
Thank you for loving me back, Clarice. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Masayang-masaya na sabi niya na panay ang haplos sa tiyan ni Clarice na medyo may umbok na at pagkatapos ay hinalikan ng ilang segundo. Pagkatapos sa tiyan ay bumalik siya sa labi ni Clarice at yun naman ang hinalikan ng halos 1 minuto. I think I deserve a second round. Pabirong sabi pa nito. Natawa naman si Clarice. I think kailangan na natin matulog, Kian. Remember, bawal ako mapagod ng sobra at mapuyat. May bukas pa naman kaya bukas na lang natin natuloy ang second round na sinasabi mo. Patol ni Clarice sa biro nito. Sabi mo yan ha? Paninigurado pa nito. Naiiling na lang tuloy si Clarice habang natatawa sa asawa. But still, hindi siya matatahimik hanggat nandito pa rin si Sabina sa loob ng pamamahay nila. She's wondering, when are Sabina and Angelo living in their house? Yes, their house because they are already married. Mahimbing na ang tulog ni Kian ngunit sa Clarice ay hindi pa rin nakakatulog. Kulang na lang ay libutin niya ang buong higaan nilang dalawa dahil hindi siya mapakali sa kinahihigaan niya because she's craving for something na hindi niya ma-point out. Bumangon siya tinitigan ang mukha ni Kian. Napalunok siyang bigla nang mapatitig sa mapulang labi ng asawa. Para bang gusto niya itong halikan kaya naman unti-unti niyang inilapat ang labi niya sa labi ni Kian. Nagulat siya't nanlaki ang mga mata nang biglang gumanti si Kian ng halik. Aalis na sana siya ngunit mabilis siyang hinagilap ni Kian sa kanyang bawang. You're kissing me, huh? He smirked. Alam niya iyon dahil sinabi niya na nakahalik pa siya sa labi. Kaya ramdam niya ang pagtaas ng sulok ng labi nito. Nadala lang ako. I don't know why I want to kiss you. Na-carried away lang ako. Hindi magkaintindihan sa ambit ni Clarice, ngunit na natilang magkalapit ang labi nilang dalawa. I know why you want to kiss me. Because you already love me, Clarice. Ganyan ang feeling ng nagmamahal. Gusto mo lagi siyang halikan. Ako naman ay hindi lang halikan palagi kung gustong gawin sa'yo, kundi ang angkinin ka sa araw-araw. Ay siya nang humalik kay Clarice. Inihiga niya ang kanyang asawa at agad na pumaibabaw dito. Kian, anas ni Clarice. Yes, this is her craving. Sigurado na siya sa kanyang sarili. Sa pangalawang pagkakataon ay sabay na naman nilang narating ang kanilang sukdulan. Salamat ulit sa kusang pagbibigay mo ng sarili mo sa akin. No, Kian. No need to thank me. Because from now on, that is my obligation to you as your wife. Clarice almost whispered dahil sa habol pa rin ang kanyang paghinga. She's very satisfied now, kaya kusa na siyang nakatulog. Habang mahimbing na ang tulog ni Clarice ay si Kian naman na nakatitig sa maganda't maamong mukha ng asawa. Kinumutan niya ito hanggang sa kalahati ng katawan nito at muli pa niyang hinalikan sa labi. Sobrang saya ko, Clarice, dahil sa wakas ay minahal mo na rin ako. Even now and then, ay ikaw lang pinangarap ko. At handa kong iwan ang lahat para sa'yo. Madamdaming wika ni Kian sa kanyang asawang mahimbing na natutulog. Kinaumagahan ay sabay-sabay silang nag-umagahan. Todo alaga si Kian kay Clarice lalo na sa paglalagay ng pagkain sa plato nito. Kaya naman, hindi mapigilan ni Sabina ang masaktan at mainggit kay Clarice. Clarice, would you like to go shopping with me? Nakangiting wika ni Sabina. Nagulat naman si Clarice dahil tila ba naging mabait bigla sa kanya si Sabina. Hindi na, Sabina. Salamat na lang. Nakangiti rin tanggi ni Clarice. I want to know you more, Clarice. Total, dalawa lang tayong babae na manugang nila. Bakit hindi tayo mag-bonding na dalawa? And we are same pregnant. Ay nung na magkakasundo tayo sa pamimili ng gamit ng baby natin. Sabina's insisting. Ngumiti naman si Clarice at sinabing, saka na siguro ako mamimili, Sabina. Kapag alam na namin ni Kian ang gender ng baby namin. Ngumiti ulit si Sabina sa kanya. Okay, just let me know para naman makasabay ako sa inyo sa pamimili. Bigla namang nagtaka si Clarice sa ikinikilos at sinasabi ni Sabina. She's acting weird, right? O baka naman nagbabait-baitan lang dahil kaharap nito ang kanyang mga in-laws. Maya-maya pa ay ang mommy naman ni Kian na nagsalita at nagtanong kay Clarice. Iha? Ilang buwan na pa lang ipinagbubuntis mo? 1 month na po. Clarice said gently. Oh, halos sabay pala kayo nitong si Sabina na nagbuntis. You know what? Mukhang magkakasundo kayo nitong si Sabina. She's jolly and kind, and I think, ikaw din.
From now on, don't be shy to us, okay? Especially to me dahil magiging mommy mo na rin ako. Thank you po. Tipid at magalang na tugon ni Clarice. Tahimik lang naman na nakikinig si Kian but she knows na everyone is acting weird right now. Nakakapagtakang biglang bumait yata si Sabina kay Clarice. He know her mother. Mabait ito pero alam niyang against ito kay Clarice dahil sa pamilyang pinagmulan nito. Pero kung ano man ang binabalak ng mga ito sa kanyang asawa ay sinisigurado niyang hindi magtatagumpay ang mga ito. Tahimik na nagbabasa si Clarice ng paborito niyang libro sa garden nang biglang lumapit sa kanya si Sabina at umupo sa opposite side niya. Ayos na ayos ito at fully make-up ang muka habang siya'y simple lang at wala man lang kaayos-ayos. You love reading books? Pangunang bati nito sa kanya. Oo, since bata pa ako. Nakangiting sagot ni Clarice at ibinalik na ulit ang atensyon sa pagbabasa. Really? May I see that? Anito at biglang inagaw ang librong hawak ni Clarice. Nagulat man si Clarice pero hinayaan na lang niya sa Sabina. Oh, you like romance book ha? Puna nito. Oo. Umayos ng pwesto si Clarice. Wala si Kian dahil pumasok ito sa opisina. Naiinip naman siya sa kanyang kwarto kaya naisipan niya munang lumabas at magpahangin. Pwede ko bang mahiram itong book mo? Babasahin ko lang sa kwarto ko. Ha? Hindi makapaniwalang gilalas ni Clarice. Ang sabi ko, hiramin ko muna itong book mo. Mukhang maganda kasi yung kwento. Ibabalik ko din mamaya. Anito't umalis na dala ang book niya. Labis-labis na naman ang pagtataka ni Clarice dahil sa ikinikilos ni Sabina. Pakiramdam niya nagbago na nga ito dahil hindi siya nito sinusungitan ngayon. Kinahaponan ay dumating na si Kian na mas maaga pa kaysa sa inaasahan ni Clarice. Eksakto naman na nasa kwarto na siya at nagbabasa naman ng ibang libro. Marami kasi siyang collection ng romance book dahil pampalipas oras niya talaga ang pagbabasa. How was my wife here? Masaglang bati ni Kian. Hinawi ang librong hawak ni Clarice at tinalikan nito sa labi. Okay naman ako dito. Medyo naiinip lang ako. Pwede bang sumama nila ako sa iyo sa office mo? I can be your secretary there. Pabirong sabi ni Clarice sabay hawak sa necktie ng asawa. She became naughty. Ganito ba talagang epekto ng pagbubuntis sa kanya? Itinuon naman ni Kian ang kanyang kamay sa armrest ng upuan ni Clarice at mas inilapit ang mukha sa asawa. It seems like you're craving for me again. And he immediately claimed her lips. Binuhat ni Kian si Clarice. Natutuwa naman si Clarice habang nakapulupot ang kamay sa leeg ng asawa at mas isiniksik pa ang mukha sa matipunong dibdib nito. Dahan-dahan siyang inihiga ni Kian sa kama at pumasto sa ibabaw niya habang may mapaglarong ngiti sa labi. Mukhang ikaw magiging hapunan ko ngayon, asawa ko Kian said with a sweet smile on his face. Hinubad na ni Kian ang kanyang necktie at white polo at inihagis iyon sa kung saan. Natawa naman si Clarice dahil nag-aalam macho dancer si Kian sa harapan niya. Kian, ano ba yung ginagawa mo? Ani Clarice habang tawa ng tawa. Ano pa? Di pinapasaya ka? Itinuon ni Kian ang magkabilang kamay niya sa magkabilang gilid ng bewang ni Clarice. He was about to kiss her nang biglang may kumatok. Sabay silang napatingin sa pintuan at halos same ang kanilang naging reaksyon nang marinig ang boses ni Sabina. Clarice? Tawag pa nito. Tumayo si Kian mula sa pwesto nito kanina. Stay there. Anya kay Clarice, ngunit bumangon pa rin si Clarice. No, sasama ko. Okay? Nakangiting wika ni Kian at muling hinalikan si Clarice sa labi bago nila sabay na pinuntahan ng pintuan. What do you need? Kian said coldly to Sabina. Pero bago pa nakapagsalita si Sabina ay napatingin pa siya sa hubad na kalahating katawan ni Kian. Lihim itong napakagatlabi. Isusoli ko lang itong libro na hiniram ko kay Clarice. Anito sabay labas ng librong hawak mula sa likuran nito. Kinuha ni Kian ang libro. Isasarado na sana nila ulit ang pintuan ngunit pinigilan sila ni Sabina. Pwede bang makahiram ulit ng libro? Yung ibang title naman sana. Wika nito kay Clarice. Nagtataka naman si Clarice kung bakit nanghihiram na naman ito ng ibang libro. Ngayon parang hindi naman ito nababasa pa ang librong hiniram nito sa kanya kanina. Book, stop pretending, Sabina. Wala nang may papahiram pa si Clarice sa'yo. If you want to read a book, bumili ka, okay? You're disturbing us. But Kian, gusto ko lang na maging close na kami ni Clarice. So we can bond together. Right? Diba, Clarice? Lumapit pa si Sabina kay Clarice at tinawakan ng kamay nito na para bang humihingi pa ng simpatya.
Nabigla naman si Clarice at natigilan. Really? Band together? I am not stupid, Sabina. Bumalik ka na kay Angelo bago ko pa ipaalam sa kanya mga ginagawa mo. Hinila na ni Kian si Clarice papasok kaya nabitawan na siya ni Sabina. But Kian, matutulog na kami. Don't disturb us, okay? Naubusan ang pasensya ni Kian na tuloy na isinarado ang pinto. Sabina gritted her teeth while clenching her fist. Hindi niya matanggap na nandahil sa pagdating ni Clarice sa buhay nito ay biglang nag-iba na ang pakikitungo sa kanya ng binata. Sabina? Bigla namang natigilan si Sabina nang marinig niya ang boss ng kanyang asawa. Lumapit ito sa kanya at halata sa mukha ang pagtataka kung bakit nasa tapat siya ng pintuan ng kwarto ni Kian. What are you doing there, in front of the door of Kian's room? Ngumiti naman ang pagkatamis-tamis si Sabina. Lumapit sa asawa at niyakap ito sa kahinalikan sa pisngi. Nothing. I just returned the book I borrowed from Clarice. Bigla namang napakunot ang noo ni Angelo. Really? Hey, book? Kailan ka pa naging interesado sa libro? Ha? Nagustuhan ko lang yung title na libro na binabasa niya. Kaya naman naging interesado ko. Yun lang yun. Halika na, matulog na tayo. Wika ni Sabina natin nila ng asawa pabalik sa kanyang silid. Malakas sa loob niya dahil alam niyang hindi siya pinag-iisipan nito ng masama tungkol sa kapatid nitong si Kian. In Kian's room. Kailan pa siya nanghiram ng libro? Kanina? Lumabas ka ba ng kwarto? Nagtatakang tanong ni Kian. Oo. Nainip kasi ako kanina. Tumambay ako sa garden. Nakita niya ako doon. Actually, hindi naman niya talaga maayos na hiniram sa akin yun. She's just snatched it from me. At pagkatapos ay umalis na dala ang librong binabasa ko. Pagkukwento ni Clarice. Don't trust her, okay? Kapag may ginawa siya sa'yo hindi maganda, sabihin mo agad sa akin. Napatitig naman si Clarice kay Kian dahil hindi niya akalain na magiging overprotective ito sa kanya. Kahit pa sa minahal nito ng lubos bukod sa kanya. What kind of look is that? Do you want to say something? Wika ni Kian ang mapansin ng paninitig ni Clarice sa kanya. Wala naman. Napapaisip lang ako na kailangan ba talagang maging magkaaway ang mga mag-ex? Why? Hindi ba't galit ka din sa ex mo si Troy? Napakunot naman ng noo ni Clarice kung bakit pati ang ex niyang si Troy ay nadamay pa sa usapan. Yes, but it's not like Sabina. He knows when to stop. Oh really? At nagawa mo pa talaga ipagtanggol ang ex mo sa harapan ko? He sounds annoying. What? Of course not. Kia, nag-uusap lang tayo, okay? Natatawang saan ni Clarice. Humiga na siya sa kama at kinumutan na ang sarili. I know, but he's your first love. Nagsalubong na lalong kilay ni Clarice. Bumangon ulit siya at tinarap si Kian. Sabina's your first love too. So we're even. What I mean is, Sabina still hasn't gotten over you. You still live and see Sabina in the same house. Unlike Troy, that he's really gone from my life. Pero sa halip na magalit si Kian ay napangiti pa siya sa sinabi ni Clarice. Are you crazy? Clarice rolled her eyes. Humiga na ng tuluyan at nagtalokbong na ng kumot. Hey, bakit nagsusungit na naman ang baby ko? Lambing ni Kian sa asawa. Naiinis naman si Clarice kaya hindi na siya nagsalita at tinalikuran pa si Kian. Are you angry with me now? Lambing na tanong ni Kian sabay yakap sa asawa habang nakatalikod dito sa kanya. Don't talk to me again. Matutulog na ako. He knows that she's angry with him, pero hindi mapapayagan ni Kian na makatulog silang pareho na galit sa kanyang asawa. Naintindihan naman niya ito. Alam niya ang nararamdaman ni Clarice na makasama ang ex niya sa isang bubong, kaya naman gagawa siya ng paraan para mawala na ang agam-agam ng asawa sa kanya. Kung hindi aalis sa mga ito sa pamamahay niya, ay sila na lang ang aalis ni Clarice. Pinaharap niya sa kanya si Clarice. Inalis ang kumot nito sa mukha at tinalikan niya ito sa labi. Galit-galitan pa rin naman si Clarice kaya binalik niya ang kumot na nakatabon sa kanyang mukha. Don't kiss me. Kunwari pinunasan ni Clarice ang halik ni Kian sa labi nito. What? Bakit mo pinunasan ang halik ko? I said don't kiss me. Don't kiss me pala ha? Nagulat si Clarice nang biglang hilahin ni Kian ang kanyang kumot at kinubabawan siya nito. Kian, ano bang ginagawa mo? Naantok na talaga ako. Gusto ko na matulog. She said coldly at pumikit na kahit nasa ibabaw pa rin niya ang asawa. Napangiti naman si Kian. Tingnan natin kung makakatulog ka sa gagawin ko.
he said playfully. In the morning, nang magising si Kian ay mahimbing pa rin ang tulog ni Clarice. Napangiti siya at saglit na tinitigan ang maamong mukha ng kanyang asawa. "You're really beautiful, Clarice. You look like an angel in my eyes." Nauhumaling na, sabi niya, sabay hawi sa buhok nitong tumatakip sa muka. Bahagya namang kumilos si Clarice at unti-unti iminulat ang mga mata. Napangiti din siya nang ang bumungad sa kanya ay ang gwapong mukha ng kanyang asawa. "Ang aga mo namang manitig. Nagising tuloy ako." Ungot ni Clarice habang naghihikab. "Well, I do it all the time. I look at you when I wake up every morning." Kian smiled. Tuluyan ang bumangon si Clarice. Inalalayan naman agad siya ni Kian at tinulungan na makatayo. "How's your feeling? Wala ka bang morning sickness?" Inayos muna ni Clarice ang kanyang buhok at pinuyod ito in a messabon. "Meron pa din pero hindi kagaya nung una. Malaking tulong din ang vitamins na ibinigay ni Doc Kenneth. Check up ko pala sa kanya ngayon. Munti ko na makalimutan." "Okay, let's go together." "Really? Sasamahan mo ako?" "Oo naman." "Bakit parang gulat na gulat ka?" Natatawang saad ni Kian. "Hindi naman. I know you're busy, Kian, kaya hindi kita inoobliga na samahan ako." "I am. Pero pagdating sa'yo, hindi ako magiging abala kahit kailan. I can cancel all my appointments for you, Clarice. Ganyan ka ka-importante sa akin." Kian said seriously. Clarice felt happy kaya hindi niya napigilan na halikan sa labi ang asawa. "Thank you, Kian. Hindi ko inaasahan na may magmamahal at magpapahalaga sa akin ng ganito," Clarice said and deepened the kiss. Labis din na naging saya ni Kian kaya naman hindi na siya nagdalawang isip pa at ginantihan niya ang halik na ibinibigay sa kanya ni Clarice. Ngayon lang yata nangyari ang bagay na ito na si Clarice ang nag-initiate ng kiss. "I love you, Kian," Clarice whispered. Natigilan si Kian. "Yes, this is what I want. When she falls harder to me, so I can go to the plan B," Kian said in her mind. "Doc, how's my baby?" Tanong agad ni Clarice pagkatapos siyang mai-ultrasound ni Doc Kenneth. "Your baby's hands and feet, one simple buds, are starting to form tiny fingers and toes. And those arms are able to flex at the elbows and wrist. At this point, eyes begin to develop pigment and genitals are forming too. Although it's still too soon to know your little one's biological sex." "It's okay, Doc. Ang mahalaga ay healthy ang baby ko." Natutuwang saad ni Clarice. "It's your baby, not only yours, Clarice." "Oo na po, Mr. Kian. Alam mo masyado kang piloso po ngayon. Malamang si Doc Kenneth ang kausap ko." Pagsusungit ni Clarice. "Bakit kasi sinasarili mo lang? Baka nakakalimutan mong dalawa tayong gumawa niyan." "Kian, kapag hindi ka pa tumigil, babatuin kita nitong figure ni Doc." Galit na saad ni Clarice dahil ang ayaw niya sa lahat ay na-mention ang tungkol sa bagay na iyon kahit noon pa man. "Oo na po, tatahimik na." Pagsuko ni Kian pero inirapan niyang asawa. Siya tuluyan para nagmistulang babae sa kanilang dalawa. Natatawa naman na naiiling na lang si Kenneth dahil sa pagbabangayan ng mag-asawa habang isinusulat ang mga vitamins at dapat na inumin na medicine ni Clarice at sa baby nito. After their check-up, they went straight to a restaurant to eat lunch. Pero hindi niya inaasahan na makikita niya doon ng half-sister niyang si Paula. "Tingnan mo nga naman ang pagkakataon at dito pa tayo magkikita. Long time no see, Clarice," she agreed in a sarcastic way. "Don't make a scene here, Paula. I don't want to talk to you," Clarice said coldly. Sister, could make a scene? Lumapit lang ako para batiin ka." Kunwari ay pinalungkot ni Paula ang boss nito. "Ayaw mo bang ipakilala ko sa kasama mo? I'm your sister, after all, right?" "You're not my sister." Mahina ngunit may diin na sambit ni Clarice. "Well, I know that. Buti naman at alam mo kung saan ka lulugar." Pagtataray na nito, nanatiling tahimik si Kian. Pinapakaramdaman niya ang kanyang asawa kung papatulan ba ang kakaibang ugali ng half-sister nito. Talaga palang ayaw siyang tanggapin nito bilang kapatid. Kaya ganoon na lang pakikitungo dito ni Clarice. "You are Kian Berlin, right?" Baling nito kay Kian. "I am, but I am not interested in talking to you," Kian said, straight to Paula. "What?"
she said hysterically. Medyo tumaas ang boss ni Paula kaya nakaagaw ito ng atensyon sa mga taong nasa loob ng restaurant. Tumayo si Kian at lumapit kay Clarice. Ang ayaw ko sa lahat ay ang mga skandalosang babae. Let's go somewhere else. Sabi pa ni Kian kay Clarice bago tuluyang hawakan at hilahin ang kamay nito palabas ng restaurant. Napatingin naman si Paula sa paligid at nakita niyang nakatingin lahat sa kanya ang mga tao. Anong tinitingin-tingin niyo, ha? Mataray na sabi niya at ibinaling ang mga mata sa dalawang papalabas ng pintuan. Kian Berlin, you got my attention. That's what I like in men. Those who are hard to get. She smirked. Pagkasakay ni Clarice sa sasakyan ay halatang wala na ito sa mood. Saan mo gustong pumunta? Tanong ni Kian. I don't want to eat. Nawalan na ako ng gana. Walang gana ang sagot naman ni Clarice. But you need to eat. Baka magutom ang baby natin. Don't mind her. Ang mga ganong ugali ay hindi dapat na hinahayaang makaapekto sa mood mo. Napabuntong hininga naman si Clarice na para bang inaalis ang mabigat na nakadaan sa dibdib. I know. Hindi ko lang talaga maiwasan. I really hate them. Sila naging dahilan kaya nawala sa akin ang mommy ko. Kian stared at his wife. I'll help you get revenge to them. If you want. How? She is suddenly interested. Unlike before na umiiwas siya sa usaping ito.